Makikita kaya natin ang tambalang Kai Sotto and Justin Brownlee sa Japan B-League next season? Kai Sotto at ang plano ng Wasserman na dadalhin siya sa NBA, gumugulong na. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Gumugulong na ang plano ng Wasserman na kung saan ang ultimate goal nila ay ang dadalhin si Kai sa NBA. Isa sa pinakaunang gusto ng Wasserman na mangyayari ay ang pagpapalaki at pagpapalakas ng katawan ni Kai. Naniniwala kasi ang Wasserman na kapag lumalaki na ang kanyang katawan at makuha ang tamang lakas, ay magiging unstoppable na si Kai sa NBA. Kaya ito ngayon ang tinututukan ni Kai, ang pagpapalaki ng kanyang katawan at pagpapabigat, but also making sure na hindi masacrifice ang kanyang speed and quickness. And true enough, lumalakas na si Kai at lumalaki na ang kanyang katawan. And the good news ay, mas bumibilis pa nga si Kai ngayon. Pero alam rin ng Wasserman na isang mahabang proseso ang pagpapalaki ng katawan, and we are talking here of months, even years. Kaya hindi nagmamadali ang Wasserman, ang team ni Kai, dahil alam nila na bata pa si Kai and he is still 22 years old. Kaya kung tutusin, ay napakabata pa talaga ni Kai, pero he already played 3 seasons as a professional player. Kaya the prospect of Kai playing again in Japan B-League next season is always an option, at kung magkataon, ay posibleng magkakampi pa sila ni Justin Brownlee. Well, paano yan mangyayari? Kumpirmado na kasi na makakalaro si Justin Brownlee at ng kanyang mother team sa Indonesia, katapat ang Hiroshima Dragonflies para sa Basketball Champions League Asia, na kung saan ang Peralta Jaya ang mag-represent ng Indonesia, being the top 10 ng IBL, at ang representative naman ng Japan B-League ay ang Hiroshima Dragonflies, na kaka-champion lang. Kung maalala natin ang Hiroshima Dragonflies, ang former team ni Kai bago siya naglaro sa Yokohama B. Crusaders. Kaya dahil dito, ay makikita first hand ng Hiroshima Dragonflies at ng lahat kung gaano kalakas at kagaling si Justin Brownlee. At ang isang magandang performance ni Justin Brownlee ay ang posibleng magdadala sa kanya sa Japan B-League, especially kapag matalo nila ang Hiroshima Dragonflies. Sa dami ng mga team sa Japan B-League, ay siguradong merong kukuha kay Justin Brownlee, and it will pave the way for a possible duo for Kai Sotto and Justin Brownlee to team up for the next Japan B-League season. Kai Sotto and Justin Brownlee will be a great duo for the Japan B-League, and they will surely dominate in Japan because both of them are all-around players when playing on the court. Justin Brownlee is clutch during the third and fourth quarter, while Kai mostly scores in the first half. The Japan B-League scouts are surely watching Justin Brownlee, and maybe they can get the chance to get him to Japan B-League for the next season, give a chance of a Kai Sotto and Justin Brownlee duo. And if this will happen next season, this will be a great chance for Kai to showcase his NBA-like moves together with Justin Brownlee. At balitang NBA naman, Kristaps Porzingis, 50-50 na sasabak sa finals versus Dallas Mavericks. Sa mga susunod na araw pa makukumpirma kung lalaro na ba si injured Boston Celtics center Kristaps Porzingis sa NBA Finals. May senyales na naka-recover na ang 7-foot big man sa kanyang strained left calf,
na inabot niya sa Game 4 ng first round series ng Boston Celtics kontra Miami Heat noong April 29. Tinalo ng Boston Celtics ang Miami Heat 4-1 sa serye, sinipa ang Cleveland Cavaliers sa round 2 bago winalis ang Indiana Pacers 4-0 sa East Finals. Nakakapag-workout na sa court sa Latvian big man mga nakarang araw at dadayo sa Boston ang Dallas Mavericks para sa opener ng Best of 7 series sa June 7. Ayaw pang kumpirmahin ni Coach Joe Mazzola kung lalaro na si Kristaps Porzingis pero inamin na mas solido ang team kung maglalaro ang kanyang center. When KP is at his best, he's been tremendous for us and we expect that from him and we know he'll give that to us. Ani ni Coach Joe Mazzola. Luluwag ang paint kapag nasa loob si Kristaps Porzingis dahil may tira rin ito sa labas ng arc kaya may dagdag na threat pa ang Boston Celtics bukod kina Jason Tatum at Jaylen Brown. Magiging abala ang rim protectors ng Dallas Mavericks na sina Daniel Gafford at Tariq Lively II. At sa social media nagpahiwatig si Kristaps Porzingis kamakailan, "I'll be back in the lineup very soon. See you in the finals." Habang si Stephen A. Smith nagbabala kay Jason Tatum para sa NBA Finals. Si Jason Tatum at ang Boston Celtics ay nasa NBA Finals para sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 3 season para sa isang laban sa matibay na backcourt ng Dallas Mavericks na binubuo ni Luka Doncic at Kyrie Irving. Naglabas ng hamon ang veteranong sports analyst na si Stephen A. Smith kay Jason Tatum na nagmumungkahi na siya ang may pinakamaraming mawawala sa kanya sa seryeng ito. He doesn't necessarily have to win the championship. He plays spectacularly well, but Boston manages to lose because Dallas has 2 superstars that show up and play sensational as well. Then, there's no shame in that, sabi ni Smith during ESPN's First Take. Boston Celtics cannot lose with Jason Tatum as the cause. Kung matatalo ang Boston Celtics sa pangunguna ni Jason Tatum, ay maaring maging malaking kabiguan para sa kupunan. Ngunit maraming mga bagay ang maaring makaapekto sa resulta ng isang serye sa NBA. Kahit na ang magaling na manlalaro na si Jason Tatum ay mahalaga, hindi maaring siya ang sulong dahilan kung matatalo ang Boston Celtics. Ang kupunan, kasama ang kanilang sistema, depensa at pagkakaayos nito, ay mahalaga sa pagtamo ng isang tagumpay. Ang kanyang kakayahan at liderato ay importante rin pero hindi sapat ito para sa tagumpay ng isang NBA Finals. Sa buong paglalakbay ng Boston Celtics tungo sa Finals, naglaro ng mahalagang role si Jason Tatum at nagdala ito ng impresibong numbers na 30.3 points, 10.3 rebounds, 6.3 assists bawat laro sa kanilang panalo ng 4-0 laban ng Indiana Pacers.